Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Isaiah Gabriel Sigalicheche at ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano mag-bandage sa taong merong chest injury, scalp injury, at ear, cheek, and jaw injury. Pero bago yon, ipapakita ko muna sa inyo ang parts ng triangular bandage, ang mga pag-fold nito at mga pagtupi, at kung paano gumawa ng square knot. Ano nga ba ang mga parts ng triangular bandage? Una, ito ang ating triangular bandage. Ang pinakatuktok o kaya ang peak ng bandage natin ay tinatawag nating apex. Ito namang dalawang gilid ay tinatawag nating sides. Pag binaliktad natin yan, ito, ang flat surface na to o yung kalagitnaan nito ay tinatawag nating base. At sa base, sa gilid nito may dalawang patusok. Hindi ito yung apex o yung side apexes. Ito ay tinatawag nating ends. So overall, ang bandage ay merong 6 parts. Ang apex, ang dalawang sides, ang nag-iisang base, at ang dalawang ends. So ayan ang mga parts ng isang triangular bandage. So paano nga ba magtupi ng triangular bandage o yung proper folding nito? Ganito lang yan. Una, kunin natin triangular bandage. Ayan. At itupin natin sa dalawa. 4 fingers ang laging dapat nandito sa apex at nandito sa base. Ganyan. Next, ay tutupin natin siya sa dalawa uli. Ang apex patungo sa base. Ganyan. Next naman, ay kukunin natin ito. Pasok natin ang ating mga daliri. Ganyan. At hilahin. At ayusin lamang. Ganyan. Susunod ay tutupin natin ulit sa dalawa. Next step naman ay kukunin natin ang loob nito at hahatakin. Ayusin lamang. Lastly, ang panghuling tupi. Tupuin natin siya sa half. Kunin ulit. Ito, nasa loob. At hatakin. Ayusin lamang. At ayan. Natupin na natin ang ating triangular bandage. So, ganito lang ang proseso ng proper folding nito. Tungo naman tayo sa paggawa ng square knot. Paano nga ba natin ito gagawin? Una, kailangan naka-proper fold ng ating bandage. The next step is, kukunin natin ang dalawang ends nito. So, paano nga ba mag-square knot? Una, kunin ang right end at ilagay ito on top of the left. So, may formula tayo dito. Ito ay tatawag natin right over left, tapos left over right. So, ganyan. Right over left, left over right. Higpitan lamang. At ayan ang square knot natin. Paano ba natin ito tatanggalin? Kunin ito at lagay dito. Hatakin lamang. At ayan. Ganyan ang tamang proseso ng paggawa at pagtanggal ng isang square knot sa isang triangular bandage. Para naman sa ating unang injury, ang tinatawag natin dito ay scalp injury. So, paano nga ba natin ibabandage ito? Ganito lang yan. Una, kunin ang triangular bandage at tupiin ito ng 2 to 3 inches ang hem. Ganyan.
Pangalawa, ilagay natin ang hem o yung natubing part sa ibabaw ng kilay ng ating pasyente. Can you turn around, please? Pagdating naman dito ay ating i-cross. Kuha tayo ng cross. So, ayan. Tapos, pagdating natin dito, ay gagawa na tayo ng tinatawag natin square knot. So, right over left, at left over right. Ayan. Talikod ko. Ang last step naman ay ating kukunin ng apex at itatak lang natin dito sa part na ito. At ayan ang ating scalp injury bandage. Para naman sa ikalawa nating injury, ito ay tinatawag nating chest injury. Ito injury na ito ay nag-offer sa chest. So, paano nga ba siya natin ibabandage? Tuturuan ko yan sa inyo. Una, kunin ang triangular bandage at ilagay natin ang apex dito. Hawakan mo nga po, please. Okay. Tapos, eto naman, i-fold natin siya ng 2 inches. Pagdating naman dito, kunin natin ito at i-cross natin dito para mag-twist. I-tuck natin to dito. Tapos, ito naman, kukunin natin ng apex at gagawa tayo ng square knot. Right over left. Tapos, left over right. At ito nga, itap lang natin dito, ayusin lang. At ayan ang ating chest injury bandaging. At para naman sa panghuli nating injury, ito ay tinatawag nating ear, cheek, and jaw injury. So, paano ba ito gagawin? Tuturo ko to sa inyo. Ang una natin gagawin ay syempre dapat naka-proper fold na yung triangular bandage natin. Okay? Yan, naka-proper fold na yan. Next step ay ilalagay natin dito sa ulo ng pasyenteng nagkaroon ng ear, cheek, or jaw injury. Next, ito naman, ay ibabalot natin under their jaw. Ito, hawakan mo. Ano ka, give ka. Kunin natin ito, tapos, igaganyan natin. Okay, pagkatapos, ay kunin natin ito, part na to, tapos, i-wrap natin around the forehead. Lastly, ay gagawa tayo ng square knot sa likod. So, right over left, at left over right. Katapos ay ayusin na lang at ayan. At ayan ang tamang proseso para sa ear, cheek, and jaw bandage.